Shalom. Shalom Aleichem. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules. Shalom, shalom. Our Catholic Daily Gospel reading is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 7, verses 36 to 50. Glory to you, Lord. A Pharisee invited him to dine with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at table. Now there was a sinful woman in the city who learned that he was at table in the house of the Pharisee, bringing an alabaster flask of ointment. She stood behind him at his feet weeping, and began to bat his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and anointed them with the ointment. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who and what sort of woman this is who is touching him, that she is a sinner." Jesus said to him in reply, "Simon, I have something to say to you." "Tell me, teacher." He said, "Two people were in debt to a certain creditor. One owed 500 days' wages, and the other owed 50. Since they were unable to repay the debt, he forgave it for both. Which of them will love him more?" Simon said in reply, "The one, I suppose, whose larger debt was forgiven." He said to him, "You have judged rightly." Then he turned to the woman and said to Simon, "Do you see this woman? When I entered your house, you did not give me water for my feet, but she has bathed them with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but she has not ceased kissing my feet since the time I entered. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment. So I tell you, her many sins have been forgiven. Hence, he has shown great love. But the one whom little is forgiven loves little." He said to her, "Your sins are forgiven." The others at table said to themselves, "Who is this who even forgives sins?" But he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kahapon nag-share din ako dito sa TikTok ng Gospel reading, Catholic Daily Gospel reading. And then after that, ang topic ko kasi doon, it's about mga superstitious belief na dapat na natin yun, tigilan na, maging matapat na tayo sa ating pananampalataya. First time na sa katagal-tagalan ko nang record ng video dito sa TikTok. Alam nyo na
Noong tiningnan ko po, para i-download ko, para i-share ko sana sa Facebook account ko, and then sa YouTube account ko, alam nyo na hindi po siya na unavailable po siya. Sana i-cover ni Lord ng kanyang precious blood itong recording ko na ito. Wala naman tayong, as I check my heart, wala naman akong intention for my own self, para sa sarili ko, kung ano pa mang layunin ang bakit ko ito ginagawa. Basta tinutupad lang kung bakit natin ito ginagawa, ay tinutupad lamang natin yung sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 3 na ipangaral ang mabuting balita, napapanahon man o hindi. So, pagsabihan, hikayatin at palalahanan ang ating kapwa. Pero nung tingnan ko nga yung video ko kahapon, dahilan sa Gina Reyes, Gina Reyes, like ko lang po ako, katulad mo. Okay. Kapwa mo lang ako, like ko. Sorry po. Nung since na yung ang tinalakay ko mga kapatid, it's about mga superstition harmful sa kalaban, abay, nung tingnan ko para i-download sana, ay unavailable. So, first time nangyari sa akin yon. So, sana itong usapan na ito ay cover ni Lord ng kanyang kabanal-banalang dugo na hindi ito mawala. Para at least kahit papano ay pagkatapos dito ay may share ko rin sa other platform ko. So, yan lang po mga kapatid. So, ang ebanghelyo ngayon is patungkol doon sa babae na pinatawad ng Panginoong Jesucristo. Yung sa other part of the gospel, sa other synoptic gospel, makikita natin na yung alabaster jar na yon ay puno ng anointing oil na hindi rin po ako pare Dory. Mukha ba akong pare? So, yung anointing oil, yung alabaster jar na yon ay napakamahal daw po nun. Na nagsalita nga si Judas na napakalaki daw nun, buong barang ang equivalent nun ay mahigit isang taong sahod kung bibilhin yun. So napakamahal ang yung kinuwan ng babae na yung alabaster jar na puno ng pabango. So and then binuhos niya sa paa ng Panginoon at pinatuyo niya sa pamagitan ng kanyang buhok. Alam naman natin, so ibig sabihin yung buhok ay napakahalagang parte ng katawan ng babae, at yung sinasabi nga natin na it is her crowning glory. Kumbaga, so parang ito yung pinaka-honor mo. So kaya noon, di ba, ang buhok ang pinakayaman-yaman ng mga kababaihan. So then pinuna siya ng Pariseo na nag-imbita sa kanya para kumain sa kanyang bahay. Mga kapatid, of course, alam naman natin ang mga motibo ng Pariseo. Ang motibo naman ng Pariseo, hindi naman ang pag-imbita nila sa Panginoong Jesucristo ay hindi naman para matuto sa Panginoong Jesucristo, but most of the time, kung babasahin natin ang other gospel writer, na ang kanilang motibo is to trap the Lord. Na uhulihin nila, maghanap sila ng butas, maghanap sila ng pagkakataon para makakita ng pagkakataon ng pagkakamali ang Panginoon, then ihabla nila sa Roman authority or sa kanilang sa Sanhedrin. Diba? So yun naman pinaka-purpose ng mga Pariseo. So ito nga na pumasok itong babae, then
binuhusan ng pabango ang mga paa ng Panginoon at hinalikan at pinunasan ng kanyang buhok at nagsalita itong Pariseo na sabi niya sa verse 39, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who and what sort of woman this is who is touching him, that she is a sinner. So, ibig sabihin, kilala ng Pariseo itong babaeng ito. Shona, good morning, Father. Amen. So, ayun, nakatatlo na ako. Hindi ako pare, alay ko lang ako. Salamat. Parang mukha pa akong pare. Salamat sa Diyos. Sidekick lang ako ng pare, mga kapatid. Sidekick lang tayo ng mga pare. So, nagsiserve din tayo sa parokya. Pero sidekick lang ako ng mga pare. Hindi pa ako pare. Okay, dati nung kabataan ko na pagkamalandin ako na pastor. Pastor. Akala nila pastor ako. Okay, so nung ginawa ito ng babae, nagsalita ang Pariseo sa kanyang sarili. Isip-isip niya na kung propeta daw ang Panginoon, kung totoong propeta ang Panginoon, sabi niya, if this man were a prophet, he would know who and what sort of woman this is who is touching him, and that she is a sinner. Jesus said to him in reply, Simon pala itong Pariseo, I have something to say to you. Tell me, teacher, he said. Hindi natin malaman kung si Simon na ito na kanyang alagad or itong si Pariseo. Pero wag natin ano yun. Sabi niya, I have something to say to you. Tell me, teacher. He said, 2 people were in debt to a certain creditor, one who owed 500. So nagsaysay ang Panginoon patungkol sa pagpapatawad nung nagkautang, isang 500 or isang napakalaking utang, napakahalaga, yung isa napakamahal ang kanyang pagkakautang, then yung isa is maliit lamang. Nung pinatawad sila dalawa kasi hindi makababayad, sabi niya, sino yung higit na magmamahal? Sabi niya, yung mas malaki ang pagkakautang, ang mas malaking ibibigay na pagmamahal. So, pero prior to that, yung Pariseo na nagsasaloob na kung totoong propeta ang Panginoon, ay malalaman niya na makasalanan yung babae. Alam naman natin na doon pa lang sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, makikita natin doon na inihula na magpapadala pa ang Panginoon ng higit ng isa pang katulad ni Moses. Pero kung titingnan natin, kung babasahin natin ang buong banal na kasulatan, Jesus is greater than all the prophets. Diba? He is not just a prophet. Alam naman natin yun, mga kapatid, diba? Doon pa lang sa Old Testament, nahula na kung ano ang Panginoong Hesukristo. So, hindi lamang siya propeta. Doon pa lang mismo, nga lalo na ngayon, pagdating nitong Adbyento, maririnig na natin itong mga pagbasa na ito, na doon pa lang sa Old Testament, ay sa lumang tipan pa lang, how many hundred of years, 1,000 years ago pa lang, ay inihula na or ipinahayag na ng Diyos kung ano ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa atin na nakakaalam at tumanggap na sa Panginoon, it is not hard for us to believe kung ano ang Panginoong Hesukristo. Katulad nitong sinasabi dito sa Isaiah chapter 7 verse 14. Di ba? Maririnig natin ito sa Adbyento, sa panahon ng Adbyento. Maging sa mga kanta ng mga Christmas song na kinakanta ngayon, na kung saan ay marami sa mga kanta na yan ay based sa mga
sa mga banal na kasulatan. Ito sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, itong aklat ni Isaiah, ito yung si Isaiah ay considered as messianic prophet. Ang aklat na ito, ang aklat ng propetang ito ay naisulat mga around or almost 700 years before maipanganak or ipinanganak or nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sabi dito, Isaiah chapter 7 verse 14, the Lord Himself will give you this sign. The virgin shall be with a child and bear a son and shall name him Emmanuel. Diba? Alam naman natin ito na itong Isaiah chapter 7 verse 14, kinonfirm ito ng Archangel Gabriel nung sa Annunciation, sa panahon ng Annunciation, doon sa Luke chapter 21 verse 26 to the following verses. Diba? Makikita natin doon na doon sa Annunciation, ipinahayag doon ng itong Isaiah 7:14 ay nagkaroon ng katuparan after 700 years doon sa Annunciation. Di ba? Makita natin doon. Ipinahayag doon. And then, ganun din, makikita din natin doon sa Matthew chapter 1 verse 21 na itong after 700 years na inihula ni Propeta Isaiah ang patungkol sa berhen na ito at sa sanggol na ito ay nagkaroon ng katuparan. Ito sabi sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, sabi niya, she will bear a son. Ito yung pahayag kay Saint Joseph through a dream. She will bear a son and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. So makikita natin doon na Emmanuel ang sinabi doon. Na ang kahulugan ng Emmanuel is God with us. And then, God with us, pero dito, Jesus, ang ibig sabihin naman ng Jesus, God saves. Ang Diyos ay nagliligtas. Sabi niya, because she will bear a son, you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophets. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel. Good morning po, Jericho. So, pero mo kinonfirm nitong pahayag dito ni Archangel Gabriel kay Mama Mary na ang nakasulat doon sa Isaiah 7:14, 700 years, ay ito na matutupad na through the Blessed Virgin Mary, kay Mama Mary. So you see? So, okay. Emmanuel, ibig sabihin, God with us. Jesus, ang ibig sabihin ng Jesus, God saves. Yeshua, mga ganun. Okay, then dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi niya, dito sa New American Bible verse 5 siya, or chapter 9 verse 5. Sabi rito, for a child is born to us, a son is given us, upon his shoulder dominion rests. Okay. Basahin natin dito sa Tagalog, mga kapatid, ang linaw kasi nito. Dito na lang sa Tagalog. Isaiah chapter 9, the narrator, little confession. Okay. Okay. Sa Isaiah chapter 9, verse 6, mga kapatid. Okay, kinonect natin ito doon sa gospel kasi ang Pariseo nagsaisip na, sabi niya, kung propeta ang Panginoon, malalaman niya kung anong uri ng babae yung nagbuhos sa kanya ng pabango.
And then yung humahalik sa mga paan niya at nagpupunas ng pinapatuyo niya sa pangitan ng kanyang buhok. So, sabi rito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. You see? Sabi niya, at siya ay tatawaging, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So you see yung title na yun, makapangyarihang Diyos, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So, 700 years ago pa lang, ay inihula na kung ano ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Bago pa siya nagkatawang tao. Hindi lang sinasabi natin na hindi lang bago pa siya ipanganak, kundi bago pa siya nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, ibig sabihin, ipinapakita ng word na yun, nagkatawang tao, ibig sabihin, he has other nature prior siya naging tao or nagkatawang tao. That is why, yung term na yan ay exclusively na ginagamit natin sa Panginoong Hesukristo. Tayo hindi natin ginagamit yung term na, anong taon ka nagkatawang tao? Pag sinabi mo kasing term na nagkatawang tao, ibig sabihin, ano ka ba dati? Diba? May nagtanong na ba sa inyo na taga-registrar or NSO? Okay, may halimbawa, birthday mo? May term na ba na ginamit para sa atin? Ano birthday mo? Diba? Yun usually. Kailan ka ipinanganak? Pero wala pang nagtanong sa atin, kailan ka nagkatawang tao? Kasi isang magiging katawa-tawa na tanong yun. Kailan ka nagkatawang tao? Kung ginagamit natin yung isip natin, ibig sabihin, pag tinanong ka kung kailan ka nagkatawang tao, ibig sabihin, ano ka ba dati? Kalabaw ka ba? Kabayo? Nag-gets nyo, mga kapatid? So, sana maintindihan natin yung pagkakaiba. So, bago pa magkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, ay inihula niya 700 years ago kung ano talaga siya. Kaya hindi lang siya propeta. Hindi lang siya dakilang propeta. Hindi siya pwede ihanay lang. Hindi siya pwede ihanay sa mga dakilang propeta. Kundi, He is beyond. He is beyond. Mas mataas siya. Higit siya sa mga propeta. Kasi kung titingnan natin dito ito na nga, diba, pinahayag doon sa Annunciation, sa Luke chapter 1, verse 26 to the following verses. Okay. TBFF. As long na related po sa topic natin, and then kung kaya kong sagutin, may tanong daw po siya, kuya. Sasagutin ko, pero kung hindi ko masagot, maybe maaari kong ibibigay sa yung sagot next time. Sige, kung sakali. Pero make sure na lang na wag na lang lalayo sa topic natin kasi para at least hindi malayo yung usapan natin. Okay. Pagdating doon sa John chapter 1, mga kapatid, tingnan na. Take note. Especially kung nakapag-aral tayo ng English, may subject tayo sa English, naaral natin yung mga grammar, maintindihan natin ito, sabi dito. So John chapter 1, okay. Thank you TBFF doon sa heart. Okay. Sabi dito sa John chapter 1 verse 1 to 3, sabi dito mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He
was with God in the beginning. So, ibig sabihin, itong John chapter 1 verse 1 to 3 is ang sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi dito ni Saint John, he is referring to a person. Kasi kung ang Panginoon, ang salita dito na tinutukoy ay diwa lang, hindi dapat gagamit si Saint John ng word na he. Diba? Sa simple grammar natin sa English, sa balarila natin, dapat yung ginamit niya, it was, it. Kasi hindi persona ang tinutukoy niya eh. Pero persona ang tinutukoy ng Panginoong ni Saint John dito. Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then sa verse 2, sabi niya, He was with God in the beginning. He was in the beginning with God. All things came to be through Him. Him. Hindi sinabi na through it. Kaya hindi sana tayo magpabudol ng kung anong pagpapalalim na pagtitwist. Actually, hindi explanation eh. Ang ginagawa ng iba, pagtitwist. Para lang maiwasan na ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Ha? Take note ng word na He and then Him. What came to be, and without Him, nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. Doon sa verse 14, mga kapatid, sabi niya, and the Word became flesh and made His dwelling among us. And we saw His. Di ba? And we saw His. Hindi it. Ibig sabihin, Saint John here is referring to a person, not diwa or kaisipan. The glory as of, and we saw His glory, the glory as of the Father's only Son. Okay. Ano ang parallel nito ano ang parallel nito? Alam doon sa ano yan mga kapatid? Sa Hebrew chapter 1 verse 3, tingnan nyo ha. So, binibigyan natin ng liin yung na ang Panginoong Kristo ay 700 years pa lang or more than 700 years pa lang, specifically, dinidiscuss natin yung patungkol sa kay Isaiah, na He is more than a prophet. He is God who became man. Yun yung pinapaliwanag natin mga kapatid. Kasi may mga kababayan tayo na napaniwala na ang Panginoong Kristo ay tao lang. Yung sabi dito sa Hebrew chapter 1 verse 3 mga kapatid. Sabi dito related dun sa verse 14. Basahin niyo sa Bible niyo. Sabi niya, nakikita sa anak. Ang sabi dito sa John chapter 1 verse 14 muna, sabi niya, balikan natin, then basahin natin ito sa Tagalog. Sabi niya, and the Word became flesh and made His dwelling among us, and we saw His glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Then dito sa Hebrew chapter 1 verse 3, sabi niya, nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Okay? Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos siyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng mga pangyarihan doon sa langit. Yan. See? Kita nyo, mga kapatid? At isa pa sa related ng dung binanggit natin, itong Hebrew 1:3 at saka yung John 1:14. Dito sa Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid, buksan niyo po sa Bible niyo. Sabi niya, ito sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay
kay Kristo, sa kanyang pagiging tao. Ibig sabihin, naging tao. Ibig sabihin, yun nga ang sinasabi natin na He has other nature prior to it. At sinagot din yan, mga kapatid, sinusuportahan niya ng Filipos chapter 2, verse 5 to the following verses. Ano sabi dito sa Filipos chapter 2, verse 5 to the following verses? Sabi dito, yan. So, ibig sabihin, malinaw na kung iniintindi na natin, ginagamit natin yung pinag-aralan natin, okay. Sabi ni Lilots, ba't nyo? Okay, mamaya na. Sino ba ang pinagkopyahan ng mukha ng artista? Lilots. Sino ba nauna, yung art o yung artist? Sino ba yung nauna? Lilots, ba't nyo sinasamba yung nasa likod mo, kuya? Ay, artista lang naman yan. Sino nga yung pinagkopyahan ng mukha ng artista? Sino nauna, yung art na nag-portray ng... Sino nauna? Nauna yung artist o yung artist na nagpo-portray ng art? At saka tingnan mo yung newly AI discovery ngayon ng Shroud of Turin. So, nangopya lang sila. Hindi ito nangopya ang image ng Divine Mercy. Ang image ng Divine Mercy hindi nangopya sa mga artista. Ang mga artista ang ginagaya nila ang image ng Divine Mercy or ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang mga director nakakonclude sila na ganun yung mukha ng artista na gagayahin. Hindi ang art ang nahuli. Ang art, ginaya ng mga artist na ipoportray nila as Jesus. Ayan. Sabi dito sa Philippians chapter 2, ano palang sekta mo, Lelots? Dati ka bang Katoliko? Kung dati kang Katoliko, sana inaral mo muna yung pananampalataya mo bilang Katoliko bago ka tumalon dun sa ibang sekta na tatag lamang ng tao. Dito sa Philippians chapter 2, mga kapatid, sabi rito, sabi ni Marie, okay, thank you Marie sa affirmation. Propeta si Jesus, hindi Panginoon. Ito, sabi dito mga kapatid, Philippians, si Tets naman siguro is Muslim ka ba, Tets? Sabi dito. Sa Philippians chapter 2 verse 5 to the following, mga kapatid, buksan niyo po yung Bible. Baka hindi mo rin narinig yung binanggit ko kanina, Tets, no? Yung sa John chapter 1 verse 1 to 3, and then verse 14, Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, then in-expound natin, then sa Hebrew chapter 1 verse 3, and then Colossians chapter 2 verse 9, okay? And then dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to the following verses. Ano sabi dito? Sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Sabi dito, mga kapatid, Okay. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Good morning po, Joanne Tanola. Charming. Okay, sabi sa Exodus, huwag sasamba sa mga imahe o anumang gawa ng kamay o taas, sumasamba kayo. Ano ba? Naintindihan mo ba yung sabi ni Lilots? Sabi niya, Lilots, nasagot na yan. May video ako diyan Nasagot dun about sa 10 Commandments. Intindihin mo ng maigi. Nabasa, nakapag-inaral mo ba ang exegesis nung Exodus chapter 20?
Naintindihan mo ba yun kung anong ipinagbabawal doon? Ang pagsamba sa mga imahe ng mga Diyos-Diyosan. At the same time, kung aralin mo yun, yung Exodus chapter 20, dapat alamin mo rin yung historical context, yung historical background, dapat alamin mo yun. At the same time, kung aaralin mo yun, kung totoong ipinagbabawal ng Diyos, ang mga imahen, dapat hindi na siya nagpagawa ng imahe. Kung lahat ng mga imahen ay ipinagbabawal ng Diyos at maituturing na Diyos-Diyosan, dapat hindi na siya, ang Diyos mismo, hindi na siya dapat nagpagawa ng mga imahen pa. Siguro, kung yan lang yung binabasa mo, Exodus chapter 20, hindi mo binabasa yung Exodus chapter 25, Numbers chapter 21, and then 1 King chapter 6. Ibig sabihin na nabibrainwash ka lang ng pastor mo para hindi ka na babalik balang araw sa pagiging Katoliko mo. Yun ang katotohanan doon, mga kapatid. Hindi mo lang naaral ng maigi yan. Nagamit yung tinatawag na critical approach method sa pag-aaral ng Biblia. Hindi mo masasabi yan. Ano sabi ni si Charming, yan na hindi totoo, Christian ako pero hindi ako buto kay Diyos ng mga Muslim. Hindi ko masyado maintindihan. Joan, tanong, good morning po. Ayan. That's sabi ni Tits, bakit po ayon kay so hindi ka nga Muslim ka nga yata, Tits. So hindi ko na sasagutin yung sa iyo, Tits, kasi wala na yan, outside of the topic na po. So yun, mga kapatid, ipinapakita natin na ang Panginoong Kristo is not just human. He became human. Nagkatawang tao siya, mga kapatid. Kaya nga itong sa Ebanghelyo dito sa Luke chapter 7, verse 36 to 50, ay nag-isip ang Pariseo na kung propeta, totoong propeta, ang Panginoong Jesucristo, malalaman niya na makasalanan yung babae. Then, alam niya ang iniisip nung Pariseo. Kaya sinabi ng Panginoon, nagsaysay siya ng patungkol sa pagpapatawad. Kung sino daw ba ang higit na magmamahal, yung pinatawad ng malaki or yung maliit. So, ang sagot ni Simon ay sabi niya, is yaong pinatawad ng mas malaking ang kanyang pagkakautang. Yan. So, and then makikita natin dito na ngayon, nung dineclare ng Panginoon na pinatawad yung babae, sabi dito, sundan natin mga kapatid, balikan natin. Verse 44, then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman who entered your house? She did not give me water for my feet, but she has bathed them with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but she had not ceased kissing my feet since the time I entered. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment. So I tell you, her many sins have been forgiven. Okay? Hence, she has shown great love. But the one who little is forgiven loves little. He said to her, your sins are forgiven. So dito good mo. Sabi ni Tabata Lenya, good morning ko, Father. Like ko lang po ako, kapatid. Pareho lang tayong like ko. Okay? Mukha ba akong pare? Salamat sa Diyos. So, sabi dito, your sins are forgiven. So, nagreklamo itong mga kasamahan niya dun sa bahay ng Pariseo na, sino ba ang pwede makapagpatawad? Ang Diyos lamang. I see? So, makikita natin, ang pagpapatawad ay
Diyos nga ang nagpapatawad kasi sa Diyos tayo nagkakasala. Halimbawa, nagkasala ako sa iyo, papatatawarin ako ng kapitbahay, hindi naman pwede yun. Nagets nyo mga kapatid? Sa iyo ako nagkasala, of course, ikaw ang magpapatawad sa akin. Hindi yung kapitbahay mo magpapatawad sa akin. Kanino tayo nagkasala? Sa Diyos tayo nagkasala. Sino ang dapat magpatawad sa atin? Ang Diyos. Kaya nga kanina, doon sa introduction natin kanina, sa mga pinapaliwanag natin, sa isinalaysay natin, makikita natin doon that our Lord Jesus Christ is not just a merely human being. He became man. Yun nga sabi natin na kapag sinabing He became man, He has other nature prior to it, mga kapatid. Jesus, lahat ng kasulatan sa Bible mali. So, very good for you. Magandang conclusion yun sa part mo, Shisu. Ang tanong is, nabasa mo na ba ang buong banal na kasulatan, ang Biblia? At bago ka mag-jump into in that conclusion, nakapagbasa ka na ba ng original na mga manuskrito, Hebrew, Aramaic, Greek? Bago mo yan nasabi? Kung nasabi mo yan, hindi mo pa nabasa na exhaust, basahin yung mga banal na kasulatan ng Bible, then nag-conclude ka ng ganyan, is ikaw yung mali. So, amen. May gabayan, Joe Antanola. Gabayan nawa kayo ng Panginoon lagi. Amen. Okay. Blackstone. Ano po apelyido? Tama. Maganda rin yung sabi ni Blackstone. Ano po ang apelyido ng ating Panginoon? Baka mamaya sasabihin ng mga tao, ano ang apelyido ng Panginoon? Kristo. Hindi yung apelyido ng Panginoon. Wala ang apelyido ang Panginoon. Si Shisu. Muslim ka. Sugo ng Allah. Siya sugo ng Allah, ng Diyos. At then, pagkatapos ng sinugo ang Panginoong Kristo, wala na siyang ibang sinugo. Kapag meron pang, ang sabi ng Panginoong Kristo doon sa Matthew chapter 24, kapag meron pang mga darating na magpapahayag na sila ay sugo, sila ay belong sa bulaang propeta. Yan, sugo siya. Pero siya ay Diyos. Ayun yung sinasabi kanina eh. Hindi mo na lang nabutan siguro Shiso, hindi ko na ulitin. Ang Panginoong Kristo ang huling sugo. Kapag may dumating pa after Him, 600 years after Him, mga bulaang kasama na yun sa mga bulaang propeta. Kasi nahula na niya yun sa Matthew chapter 24 na darating yung mga bulaang propeta. Okay? So, ano naman yun? Yun naman yun sinasabi. Then, the one who supposed, sabi niya, yun nga, okay. So, may ano yan, mga Blackstone, bakit po iba-ibang pitsa ng Biyernes Santo? Hanapin mo yon sa Catholic Answer. Sinagot na po yan ni Jimmy Akin. Bakit ganun? Kasi binibase yan doon sa event ng mga Hudyo. Hanapin mo, why the feast or the commemoration of the Lord's Passion is nagdi-differ yung araw. Pakicheck mo na lang doon at makikita mo doon kung bakit. So, okay. And then, so sabi ko nga sa inyo, pinatawad ng Panginoon yung babae. Sa Blackstone, sa Catholic Answer, Google mo na lang andon na ang ganda ng pagkapaliwanag ni Jamie Akin. So, Jamie Akin ay isang, sabi ng ibang mga nakasubaybay sa kanya he's a walking Bible. Napaka-genius ni Jimmy Akin. Isa siyang former Protestant na nag-convert sa Catholic Church. So, pinaliwanag niya na po yan. Hindi ko na masyado yan. Okay. And then, sabi niya, nagpatawad ang Panginoong Kristo. So, bakit pinatawad siya ng Panginoong Kristo? Wala naman siyang sinabi, di ba?
kung titingnan natin, yung babae, wala naman siyang sinabi. Basta umiiyak lang siya, binuhusan niya ng pabango ang paanan ng Panginoon. Then later ay pinatawad siya ng Panginoon. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Go in peace. Di ba? May relation din ito doon sa isang magnanakaw sa krus, di ba? Yung si Demas, na pinangalanan natin si Demas, sa kanan ng Panginoon. Hindi man siya outrightly na humingi ng tawad sa Panginoon, pero nung sinabi niya, nung nag-request siya, Panginoon, remember me when you come into your kingdom. I'm Catholic since birth and converted to Islam now. Okay. Oh. So, ang tanong, bago ka nag-convert sa Islam, ay inaral mo ba muna yung pagiging Katoliko mo? Binigyan mo ba muna ng justice bago ka nag-Catholic? Bago ka nag-Islam? Yun, may kabrad ako si Brad Roger. Pareho kayo. Araw-araw kaming nag-exchange ng usapan patungkol sa pananampalataya. So, mga kapatid. So, yun mga kapatid. Kung hindi kayo maniwala sa Diyos, so huwag niyong ibahin ang pista ng Biyernes Santo. Ano yung kabalatan niya, sabi niya. Okay. So, sinabi ko na yan kay Blackstone, wakabalatan niya. Ng Catholic Church ang gumawa ng Holy Week. So, alam ng Catholic Church kung bakit niya ito ginagawa. Hindi lang ito basta ginagawa for nothing. So, yung ibang mga sekta ay nakikisabay na lang sa ating celebration. Holy Week is a Catholic celebration. Christmas is a Catholic celebration. Kaya kung maiba-iba man yung petsa ng Holy Week, ng Biyernes Santo, hindi gawa-gawa lang hindi yan trip baga ng Catholic Church. Hindi yan gawa-gawa lang for nothing. May kahulugan yan. So, sabi ko nga kay Blackstone na i-research niya sapagkat iyan ay napaliwanag na. Pero hindi ko na ipapaliwanag para at least I give you the opportunity to study also. Yan. So, sabi ko nga, ang Diyos lang ang nagpapatawad sapagkat ang Diyos ang tayo nagkasala. Then yung babae pinatawad niya. At sabi ko rin sa inyo, hindi rin siya nagsalita ng kapatawaran actually. Yung gesture niya, hindi man niya sinabi, pero yung gesture niya, maybe while she is crying, ay ang kanyang puso at isipan, ang kanyang diwa, ay nagsasalita ng paghingi ng kapatawaran. And then, ito nga na, yes, and I found more fish now. Oh, pero ang sabi ko nga sa iyo, Leanne Reese, ay naaral mo muna ba yung pananampalataya mo bago ka nag-embrace ng Islam? Okay, God bless you. And then, yun na nga mga kapatid, parang katulad nung isang magnanakaw sa krus na hindi man niya binanggit sa Panginoon na Lord forgive me, pero nung sinabi niya sa Panginoon, remember me when you come into your kingdom. And then sabi nga ng Panginoon doon, di ba? Sabi niya, today you will be with me in paradise. Dito naman, ang babae naman, di man siya nagsalita, napatawarin siya ng Panginoon, ginawa niya lang yung dapat niyang gawin at pinatawad siya ng Panginoon. Kaya nagalit or nagtaka yung kanyang mga tao sa kanyang kapaligid. Sino itong tao na ito na pati ang pagpapatawad ay pinapakialaman. Sapagkat alam nila na ang Diyos lang ang nakapagpapatawad. Then, verse 50, but he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Yan. Go in peace. So,
ang kanyang pananampalataya, ang kanyang ginawa, dahil doon sa kanyang ginawa, pinatawad siya ng Panginoon. And then dito sabi niya sa last part, sa verse 50, Luke chapter 7 verse 50, your faith has saved you, go in peace. So sa atin, mga kapatid, paano ba tayo napapatawad ng Panginoon sa atin sa kasalukuyan? Amen. From Zamboanga Sibugay Church. Anong parokya kayo? Well, Kata, Balat, Tenya. Zamboanga Sibugay. Anong parokya po kayo? Taga Mindanao din po ako. Taga Sultan Kudarat ako. Okay. Sa atin, mga kapatid, ito ituloy na rin natin. Sa atin, sa kasalukuyan, paano ba tayo pinapatawad ng Panginoon? What's that? Paano ba tayo pinapatawad ng Panginoon? Paano ba tayo pinapatawad ng Panginoon sa atin sa kasalukuyan? Diba? Of course, through confession sa atin. Ano na natin, ituloy na natin. Paano tayo ngayon makakabit ng kapatawaran sa Panginoon? Berhen sa Carmel Church, okay. Through confession, di ba? Yung sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9 na if we confess our sins, 1 John chapter 1 verse 9, yung sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9, sabi rito, if we acknowledge our sins, sa ibang salin, ang acknowledge dito is confess. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing. And then doon sa Old Testament, sa Isaiah chapter 1 verse 18, may sinasabi doon na related dito sa 1 John chapter 1 verse 9. Okay. Sabi niya, come now, let us set things right, says the Lord. Though your sins be like scarlet, they may become white as snow. Though they be crimson red, they may become white as wool. So kung ilapit natin sa Panginoon yung ating pagkakasala, katulad ng babae, ay patatawarin tayo ng Panginoon. Andun nga ito yung sinasabi sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, ikumpisal natin ang ating mga kasalanan. Dito sa James chapter 5, mga kapatid, sabi dito, James chapter 5, tayo ng mga Katoliko, meron tayong sacrament of reconciliation or sacrament of confession. Sabi dito sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another till you may be healed. The fervent prayer of righteous person is very powerful. Actually, nakalagay dito sa confess your sins to one another. Pero sa atin, ang alam ng simbahan na napakasailan itong pagkukumpisal at magko-cause ito ng iskandalo. Kaya nga nag-set siya ng tinatawag na sacrament of reconciliation, na itong sacrament of reconciliation ay may tinatawag na seal of secrecy, mga kapatid, na kapag mag-umpisal ka sa pari, hindi pwede ipamalita ito sa ibang mga tao, kasi kapag ibunyag ng pari yung kinumpisal mo, it will tantamounts for his excommunication. Ganon kabigat yung seal of secrecy na yun. At the same time, kung makikita natin dito sa Ebanghelyo, dito sa John chapter 21, John chapter 20, tingnan natin mga kapatid, kung bakit tayo ng mga Katoliko, meron tayong kumpisal. Okay. Merla, meron ka dyan, may kasamahan rin kayo sa Zamboanga Sibugay din. Tingnan mo si, ano ba yun? Andiyan sa taas.
kontakin mo siya, si Weltabalatenya. Si Bugay din siya, baka magkakilala kayo. Yan, follow mo siya. Okay? Dito sa John chapter 20. Okay. John chapter 20 verse 22, mga kapatid. Yung pagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya rito, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Whose sins you forgiven are forgiven them, and whose sins you retain are retained. That is why meron tayong sacrament of reconciliation. Yung nga, nilatag ko sa inyo kanina, yung 1 John chapter 1 verse 9, na confess your sins to one another. Confess your sins. And then, James 5:16, confess your sins. And then, sa Old Testament pa lang, meron din na sinasabi na, come, let us reason together. Gaano man daw karumi yung ating kasalanan, handa tayong patawarin ng Panginoon. But dito, mga kapatid, take note, dito, sa later part ng gospel, bago umakyat ang Panginoon sa langit, bago siya bumalik at lumuklok sa kanan ng Ama, ang sabi niya rito sa mga alagad, sabi niya, binigyan niya ng itong authority ng pagpapatawad ay ibinigay niya sa kanyang mga alagad. Ang sabi rito, okay, verse 22, verse 23, and said to them, receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. Ang mga kausap dito ay ang mga apostol, yung mga alagad. At alam naman natin na mga alagad, itong authority na ito, itong katuruan na ito ay binasa rin nila sa kanilang mga successor, sa mga sumunod sa kanila. Kaya itong sakrament, itong ginawang sakramento na ito ng simbahan ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kaya that is why we have the sacrament of reconciliation. Ang bigat ng salita na yun, mga kapatid, kasi ang sinabi, ang sinumang kasalanan ng inyong patatawarin ay pinatawad na nga, at ang anumang kasalanan na hindi niyo pinatawad ay hindi nga pinatawad. Ang bigat nun, mga kapatid. So, hindi sinabi na kapag magkumpisal ka ay direkta ka sa Panginoon. Kasi ang sinasabi dito na sila yung magdideclare ng kapatawaran mo. Ang mga alagad. And then, of course, it was passed down sa kanilang mga successor. That is why we Catholics have the sacrament of reconciliation. Yung sabi pa na si San Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20 yata yun, hanapin natin 2 Corinthians chapter 5 verse 20, kung tama ako, tingnan natin. Sabi niya, okay, dito tama mga kapatid. Buksan niyo pa sa Bible, 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Okay, tingnan natin dito sa magandang balita, Biblia na ba? Okay, ito 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Take note. Sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. So you see, intindihan natin yon. So yung authority na yun ay binigay sa mga alagad, yung pagpapatawad. Ang Panginoon ay siya ang nagpapatawad sapagkat tayo nagkasala sa Kanya. Siya yung pinagkasalanan natin. And then, itong authority ng pagpapatawad ay binigay niya sa mga lagad niya sa atin sa kasalukuyan. That is why we Catholic
ay meron tinatawag na Sacrament of Reconciliation. Okay? May Sacrament of Reconciliation. So that is why, mga kapatid, huwag nating kaligtaan or huwag tayong maguyo or huwag tayong maniwala doon sa mga ibang mga tao na nagsasabi sa atin na sa Diyos ka lamang magkumpisal. Walang ganun. Ang authority ay ibinigay niya sa mga apostol at ito'y hindi na natili sa mga apostol kundi ito'y pinasa-pasa. At alam naman natin sa lahat ng mga simbahang nagsilipana sa kasalukuyan, tayo lang na mga Katoliko ang mayroong tinatawag na apostolic connection. Tayo lang may unbroken link. Sabi ko nga previously na time of information age na po tayo ngayon. Bago tayo mag-jump into conclusion, dapat make sure na alamin muna natin. Hindi tayo basta-basta na mag-conclude ka kagad without researching deeper. Ganun mga kapatid. So, maybe that is by now mga kapatid. Maraming salamat doon sa 5.1 thousand yung nag-likes. Pero sabi nga natin lagi na hindi naman siguro yan 5,100 individuals mahigit. Ang iba kasi kapag matuwa ay nag-flood like lang. So, maraming salamat kanina sa mga nag-tap ng screen at sa mga nag-comment at sa isang nag-share at sa nagbigay ng gifts. Ingatan naman tayo at pagpalain ng Panginoon sa araw na ito kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga minamahal sa buhay. At pagpalain nawa ng Panginoon ang recorded ang video na ito. Balutin niya ng kanyang kapangyarihan ng kawanal-banalang dugo niya upang sa gayon ito ay may bahagi din natin sa ibang mga platform. So maybe that is by now mga kapatid. Shalom and may God bless us all. Amen. Now signing off my dear brothers and sisters.